Halos 10 taon nang naninilbihan si Kanor kay Senyora Lucia. Biyuda na ito at namumuhay na lamang mag-isa. Nagtatrabaho si Kanor dito bilang hardinero ng mansyon nito. Bagamat luma na ang mansyon, hindi pa rin naman nawawala ang taglay nitong ganda. Nakasanayan na ni Kanor ang kanyang Senyora Lucia. Hindi naman ito masungit, ngunit mapagdikta ito ng klase ng tao. Kung ano ang nais nitong mangyari, kailangang masunod. Sa kabila nun ay hindi nagre-reklamo si Kanor. Malaki ang sahod niya sa trabaho kaya wala siyang karapatang magreklamo. May kasama rin naman siya sa pagtatrabaho doon sa mansyon, ang kanyang mismong asawa na siyang tagaluto ng pagkain ng senyora. Hindi katulad niya, 3 taon pa lamang sa trabaho ang kanyang asawang si Lara. May dati kasing tagaluto ang senyora, ngunit namatay, kaya naman pumalit ang kanyang asawa. Wala silang anak ni Lara. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay, kaya halos na rin doon na sila tumira sa mansyon. Paminsan-minsan ay umuwi si Lara sa bahay nila, hindi kalayuan mula sa mansyon. Naglilinis ito ron at kahit papaano, ayaw nitong maluma ng husto ang kanilang bahay. Nang mga oras na yun, nagkukulong lamang ang senyora sa silid nito. Maalinsangan ang paligid at matindi ang sikat ng araw. Tahimik ang paligid at katatapos lamang mananghalian ng senyora. Si Lara naman, balak yata ang matulog sapagkat wala rin naman itong gagawin. 46 anyos na ang kanyang asawa at kaedad lang din niya ito, habang ang senyora naglalaro sa 50 ang edad. Ngunit dahil sa mayaman ito ay hindi mapaghahalata ang edad nito sa itsura. Hindi ito payat at hindi rin mataba. Sakto lang ang pangangatawan nito at idagdag pa ang makinis at maputing balat. Hindi katulad ng kanyang asawa na mukhang mas matanda pang tignan kaysa sa senyora. Hindi man lang kasi ito marunong mag-alaga sa sarili at puro pagluluto ang inaatupag. Sa tuwing lumalapit nga ito sa kanya, wala siyang ibang naaamoy kundi ang bawang at sibuyas na siyang lagi nitong kaharap sa kusina. Hindi katulad ng kanilang senyora na palaging mabango kahit pa kagigising lamang. Hindi alam ni Kanor kung bakit niya ikinukumpara ang kanyang asawa sa senyora. Buhay pa ang asawa nito nang mamasukan siya doon sa mansyon. Hindi nga niya lubos maisip na magagawa niyang magtagal doon kahit pa malayo iyon sa kanilang lugar. Kalaunan, dinala na rin niya doon ang kanyang asawa. Nang makapagpundar siya ay nakabili ng maliit na lupa na pinagpatayuan niya ng bahay nilang mag-asawa. Pinilig na lamang ni Kanor ang kanyang ulo. Masyado siyang bumalik sa nakaraan. Hindi niya alam kung anong gagawin at nabuburiyo siya ng mga oras na yun. Tapos na rin kasi ang lahat ng kanyang gawain. Pumasok lamang siya sa nagsisilbing silid nilang mag-asawa at naabot ang mahimbing na natutulog na ito. Saglit siyang nahiga sa tabi nito, ngunit kaagad din siyang bumangon. Muli siyang lumabas at naghanap ng maaari niyang gawin. Nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng senyora sa silid nito, kaagad siyang tumungo sa gawi nang nagbukas na pinto ng silid ng senyora kung saan ito nakaabang sa kanya. Sinabi nito sa kanya na ayusin niya ang shower nito sa loob ng banyo at naglolo ko raw. Pumasok naman siya at naamoy ang napakabangong silid ng senyora hanggang sa hindi sinasadyang dumako ang kanyang paningin sa ibabaw ng queen-size bed ng senyora. Nakita niya roon ang isang bagay na kulay tsokolate, ngunit kahugis talaga ng pinakatatago ng lalaki. Dali-dali namang tinakpan na iyon ng senyora ng unan, tsaka siya inutusan na pumasok sa bathroom. Nalito si Kanor kung ano ang bagay na yun, kung bakit tila kahaluma iyon ng isang bagay na pinakatatago ng lalaki. Pinilig na lamang niya ang kanyang ulo at inayos ang pinapaayos sa kanya ng senyora. Hindi naman siya gaanong nagtagal sa ginagawa at naayos niya rin ang shower. Nagpa siya na siyang lumabas at basa na ang damit niya. Naroon naman at naghihintay sa kanya sa labas ng bathroom ang senyora. Dumako ang tingin niya sa kama, ngunit wala roon ang bagay na tinakpan nito ng kumot. Sinabi ng senyora sa kanya na maaari na siyang lumabas at may importante pa itong gagawin. Tumalima naman siya, ngunit nang makalabas, hindi niya magawang humakbang palayo, lalo nang makitang ni hindi man lang isinara ng senyora ang pinto ng silid nito at kaagad na itong dumiretso sa loob ng bathroom, bit-bit ang isang bagay na hindi niya nasipat ng maigi kung ano. Naroon ang matinding kagustuhan ni Kanor para muling pumasok sa silid ng senyora na kanyang ginawa at dahan-dahan nang lumapit sa gawin ng bathroom. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa loob. Naisip niyang baka naliligo ang senyora.
Sinamantala niya ang pagkakataon upang hanapin ang bagay na kanyang nakita kanina lamang. Sisipating niya kung para saan ba ang bagay na yun, hanggang sa natanong niya ang isang drawer na bahagyang nakabukas. Tinungo niya iyon at dahan-dahan iyong hinugot. Kaagad na nagkasalubong ang kanyang mga kilay nang makita ang napakaraming bagay na iyon na may iba't ibang hugis, haba at kulay. Mayroong kakulay ng balat ng tao, mayroong pink at iba pa. Lahat ng iyon ay para talagang totoo na parang pinakatatago ng lalaki. Nalito man, hindi nakaligtas sa pandinig ni Kanor ang ingay na nagmumula sa banyo. Ingay na para bang nasisiyahan na babae. Isinara niya ang drawer at lumapit sa gawin ng banyo. Manipis lamang ang pinto nun kaya siguro niya naririnig. Nag-iingay nga sa loob ang senyora. Hindi maaring magkamali si Kanor. Pinapasaya ni senyora ang sarili. Ang isiping iyon, bigla na lamang nagpaalab sa init ng katawan ni Kanor. Isipin pa lamang niya ang posibleng ginagawa ng senyora sa loob ng banyo. Talagang hindi niya mapigilan na maglaway. Matagal na rin kasi nung huli siyang ginanahan sa kanyang asawa. Hindi napigil ni Kanor, nagawa niyang haplusin ang nanggagalaiting bagay na iyon sa kanyang katawan. Talagang ginanahan siya ng mga oras na yun, lalo pa at patuloy niyang naririnig ang senyora. Hanggang sa tumahimik na sa loob ng banyo, tanda na tapos na sa ginagawa ang senyora. Mabilis na rin siyang lumabas ng silid na yun at baka mahuli pa siya ng senyora. Gayunpaman, hindi nawala ang init na kanyang nararamdaman. Kailangan niyang pakawalan ng init ng kanyang katawan. Kaya naman, pagtsatsagaan na lamang niya ang kanyang asawang natutulog. Nagulat si Lara nang bigla na lamang itong sunggaban ng halik ni Kanor. Siguro ay hindi nito inaasahan ang kanyang gagawin. At dahil siguro sa sabik din si Lara, gawa ng ilang buwan na ring wala silang ganoon, nagawa nito ang magpaubaya. Tanghaling tapat, ngunit wala siyang pakailam. Kailangan niyang ilabas ang init ng kanyang katawan kung ayaw niyang mahirapan. Ni hindi na siya nag-abalang alisin ang sagabal sa katawan ng asawa dahil ito na mismong nag-alis nun. Hindi na siya makapaghintay. Bibilisan na lamang niya at amoy pawis ang asawa. Hindi nga nagtagal at nag-isa ang katawan nila ni Lara. Walang ibang iniisip si Kanor kundi ang boses ng senyora na kani-kanina lamang ay kanyang naririnig. Hindi niya napigilan ang sarili na imaginin kung ano ang mga nangyari sa loob ng banyo. At ang isiping yun ay nakadagdag sa kanyang kagustuhan na makatapos sa ginagawa. Batid niyang nasisiyahan na ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa. Kahit papaano, ganun din naman siya. Ibang babae nga lang ang laman ng kanyang isip habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Di naman siguro niya kasalanan kung bakit hindi niya namalasahan ang kanyang asawa. Kagagawan din ito yun. Tagatak ang pawis nilang mag-asawa nang matapos sa ginagawa. Kahit paano, nasihan si Kanor. May silbi pa rin naman pala ang kanyang asawa kahit papaano. Nag-ayos na ito ng sarili at ganoon din siya. Hihintay na lamang niyang sumapit ang 4:00 ng hapon at magdidilig siya ng mga mahaling halaman ng senyora. Tumungo si Kanor sa hardin at nagsindi ng sigarilyo. Sa susunod, malalaman din niya kung ano ang bagay na kanyang nakita sa silid ng senyora. Napangiti siya. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng edad ng senyora, nagagawa pa rin itong pasiyahin ng sarili. Hindi niya alam na kahit may edad na pala ay mayroon pa rin kagustuhan na gawin ang bagay na iyon ng senyora. Bakit kaya hindi na lamang ito maghanap ng bagong asawa na siyang magpapasaya ng araw at gabi nito? Bakit ito magtitiis sa sariling sikap samantalang kaya nitong bumili ng lalaki sa yaman nito? Siguro, nahihiya na rin ito kaya pinili na lamang na pasayahin ang sarili kesa naman mapahiya sa paghanap ng lalaking maaaring makapuna sa pangangailangan nito. Tinapos na lamang ni Kanor ang pagyoyosi at sinimulan na ang pagdidilig ng mga halaman. Natapos si Kanor sa pagdidilig ng mga halaman at naroon siya at nagkukubli sa isang mayabong na halaman. Pinapanood niya ang senyora habang abala ito sa pagtitrim ng mga halaman. Noon lamang niya ito nakitang nakasuot ng pangdalagang short na nakalantad ang mapuputing binti nito. Tila ito dalaga lamang kung pagmasdan. Wiling-wili si Kanor at hindi niya maintindihan kung bakit mayroon siyang kagustuhan na angkinin ng senyora. Hindi niya dapat iniisip ang bagay na yun, ngunit hindi niya magawa. Gustong-gusto niya na talaga itong titigan ng gusto at isiping wala itong sagabal sa katawan. Kanor, ano't kanina ka pa nakatingin sa akin?
Anong ginagawa mo? Nagulat siya nang marinig ang biglang pagpuna sa kanya ng senyora. Nahuli siya nito at hindi tuloy niya alam kung ano ang gagawin niya. Lumapit ka nga rito, Kanor. Bahagya pa itong napasigaw. Natakot tuloy si Kanor na baka magalit ang senyora sa kanyang ginawa. Dahan-dahan at atubili siyang lumapit dito. Kaagad naman niyang naamoy ang nakakaadik na halimuyak nito. Pinakatitigan siya nito sa muka at nagtatanong ang mga mata. Tinatanong kita, Kanor. Napakaganda niyo po kasi, senyora. Hindi niya napigil at nasambit niya ang mga katagang yun. Tiyak na magagalit ng husto ang senyora. Ngunit nagulat siya nang umaliwalas ang mukha nito sabay sabing, ngayon lang ulit ako pinuri ng isang lalaki. Matagal-tagal na rin nung huling may nagsabi sa akin na maganda ako. Yun ay noong buhay pa si Hiner. Tila, binalikan nito ang araw na kasama pa nito ang namayapang asawa. Laking pasasalamat naman niya at hindi ito nagalit, bagkus nagpasalamat pa nga. Pagkatapos ng mga narinig na mga sinabi niya, hindi na mawala-wala ang ngiti sa mga labi nito. Nagmistula itong teenager na kinikilig sa kanyang bawat tingin. Natuwa naman siya sa inasta nito. Mukhang magiging maganda ang mga susunod pang mga araw. Kinabukasan, kailangan ng asawa ni Kanor na mamalengke at kaunti na lamang ang stocks ng pagkain sa mansyon. Binigyan na ito ng pera ng senyora at naiwan silang dalawa sa mansyon. Tapos na sa kanyang gawain si Kanor, kaya naman naroon na lamang siya sa punong mangga sa likod bahay at nagpapalipas ng kanyang oras. Ilang sandali pa, natanong niya ang senyora na patungo sa hardin nito at napatingin ito sa kanyang gawi. Hindi niya alam kung bakit lumapit ito sa kanya habang ito ay ngiti-ngiti. Pagkuhay tinanong siya kung hinog na ba ang mga bunga ng mangga. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong kumain at ipag-aakyat niya ito at tumango naman ito. Dali-dali na siyang umakyat ng mangga at pumitas ng ilang hinog na bunga. Laking tuwa naman ng senyora nang siya ay bumaba. Hindi alam ni Kanor kung bakit yata tila nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng senyora. Tinitignan siya nito na para bang isang espesyal na lalaki. Nasisiyahan ang puso ni Kanor. Maisip pa lamang niya na napapalapit pa ng gusto sa kanya ang senyora. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang ayain siya nito na sabayan nito sa pagkain. Pumasok sila sa kusina ng mansyon at kanya nang hinugasan ng hinog na mangga. Pagkuway kanya iyong binalatan. Gumawa siya ng sausawan at kinatuwa naman yun ng senyora. Sinabi pa nito na maupo siya sa kaharap ng upuan nito at nang matikman na nila ang mangga na kanyang binalatan. At tubili man, sinunod na lamang ni Kanor ang nais ng senyora. Gusto lang yata nito ng kasama sa pagkain o baka kasi siya talaga ang gusto nitong kaharap ng mga oras na yun. Matamis ang mangga na kanyang natikman, ngunit wala nang mas tatamis pa sa ngiting iginawad sa kanya ng senyora. Gusto sanang itanong ni Kanor kung bakit ganoon na lamang ang ngiti sa kanya ng senyora, ngunit hindi niya ginawa. Baka isipin nito na napaka-ambisyoso niya. Nagpatuloy lamang sila sa pagkain ng mangga habang nagkukwento ng kung ano-ano ang senyora. Isang karangalan para sa kanya na kausapin ng senyora na para bang pantay lamang sila sa estado sa buhay. Nang matapos sila sa pagkain ng mangga, hindi niya alam kung bakit bigla na lamang pumanhik sa silid nito sa itaas ang senyora na para bang nagmamadali. Hinayaan na lamang niya ito't iniligpit na ang kanilang pinagkainan. Nang mailigpit ang kanilang ginamit sa pagkain, hindi mapakali si Kanor. Lakad dito, lakad doon ang kanyang ginawa na para bang mayroon siyang nais gawin. Kinakabahan siya sa hindi niya mawari. Nagkaroon siya ng kagustuhan na lumapit sa gawin ng pinto ng silid ng senyora. Nagtagal pa ng ilang minuto at desidido na talaga siyang pumanhik sa itaas upang lumapit sa pinto ng silid ng senyora. Hanggang sa marating niya nga iyon at napansin niyang bahagya yung nakaawang. Kaagad na binundol ng kaba ang kanyang dibdib kung ano ang gagawin niya. Sa huli, namalayan niya ang kanyang sarili na pinihit ang pinto at dahan-dahang pumasok. Saktong pagtingin niya sa gawin ng kama, kitang-kita niya ang milagrong ginagawa ng senyora na hindi niya inaasahan. Ang bagay na kanyang nakita sa ibabaw ng kama nito at sa drawer ay hawak-hawak nito at hindi lamang yun, nakapaloob ang bagay na iyon sa mismong pinakatatago nito. Wala itong kahit na anong sagabal sa katawan habang nakapikit ang mga mata at nakaawang ang mga labi. Gulat na gulat si Kanor. Ganoon pala yun, doon pala ginagamit ng senyora ang bagay na yun. Hindi malaman ni Kanor kung aatras ba siya o ano,
Basta lamang nakapako ang kanyang paningin sa walang kamali-mali na senyora na naroon siya at nanunood sa ginagawa nito. Bigla na lamang nanuyo ang lalamunan ni Kanor at naramdaman niya ang biglang paggalaiti ng bagay na iyon na kanyang pinakatatago. Para bang gustong-gusto niyang sugurin ng senyora at gawin dito ang bagay na nasa kanyang isip. Gusto niyang siya mismo ang magpasaya rito nang imulat nito ang mata at makita siya. Hindi nagawang gumalaw ni Kanor. Tiyak na malalagot siya at ang mas malala pa, baka mawalan siya ng trabaho. Ngunit imbis na magalit, nagulat siya sa narinig na sinabi ng senyora. Nakiusap lang naman ito sa kanya na kung maaari, ituloy niya ang ginagawa nito sapagkat nangangalay na raw ang kamay nito. At ubiling humakbang si Kanor patungo sa gawin ng kama kung saan nakahiga ang senyora. Iniabot nito sa kanya ang bagay na iyon na kulay itim na kahugis ng pinakatatago niya. Nang mahawakan niya yun, hindi niya maiwasang ikumpara iyon sa kanya. Natawa siya sapagkat mas malaki pa roon ang kanya. Sinabi ng senyora na kanya raw iyong gawin na. Hindi niya ito binigo at kanyang ang ginawa ang inuutos nito sa kanya. Napapikit ito at nagpakawala ng isang ingay na talaga namang pumukaw lalo sa atensyon ni Kanor. Tiyak niyang gustong-gusto na senyora ang ginagawa niya, kaya naman mas pinag-igihan niya pa. Hanggang sa marinig niyang paulit-ulit ng sinasambit ng senyora ang kanyang pangalan. Grabing pagpipigil ang ginawa ni Kanor nang sa ganun hindi niya magawang alisin ang sagabal kay senyora. Baka kasi iyon ang ikagalit nito. Gigil na gigil si Kanor habang pinapasaya ng bagay na iyon ng senyora. Nais na rin niyang marating ito ang dulo, baka kasi bigla na lamang dumating ang kanyang asawa. Batid niyang magdudusa siya pagkatapos ng pangyayaring yun. Nakakaramdam na siya ng pananakit ng kanyang puson, ngunit wala siyang magagawa kundi gawin ang bagay na nais ng senyora. Hanggang sa ilang saglit lamang, tuluyan nang narating ng senyora ang dulo. Hingal na hingal ito't bumawi ng lakas. Umalis na siya sa harapan nito, ngunit nanatili siyang nakatayo sa paanan ng kama nito. Pinanood niyang magbihis ang senyora at nag-ayos ito ng sarili. Pinagpapawisan ito ng matindi sa kabila ng lamig ng aircon. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin hanggang sa marinig niyang magsalita ang senyora. Sinabi nito na kung maaari, umakyat siya sa silid nito kapag ganong oras. Nang sa ganun, hindi na ito mapagod. Siya na lamang daw ang gagawa ng bagay na iyon para dito at handa naman daw siya nitong bigyan ng sahod para doon. Siguraduhin lamang daw nila na hindi sila mahuli ng kanyang asawa. Napangiti siya. Mukhang nag-iba na ang pag-iisip ng senyora, ngunit mabuti na rin yun. Mas mabuti nga kung hindi na ito ipapagamit sa kanya ang bagay na yun at siya na mismo ang magpapasaya rito. Ngunit ayaw naman niyang magsalita tungkol doon. Tiyak niyang magagalit na ito sa ganoong bagay. Lumabas na siya ng silid ng senyora na iniinda ang pananakit ng kanyang puson. Kailangan niyang ilabas ang init ng kanyang katawan at sakto namang pagbaba niya, dumating ang kanyang asawa. Kaagad niya na itong hinila nang sa ganun, mabilisan niyang mailabas ang init ng katawan. Nagtataka man ang kanyang asawa, ngunit walang boses itong nagpaubaya. Hingal na hingal si Kanor nang siya ay matapos. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na hindi pa ito tapos, ngunit wala siyang pakailam. Pagod na siya at sobrang pawisan na. Iniwan na lamang niya ang kanyang asawa na nagpupuyos sa pagkabitin. Inayos na lamang nito ang sarili at dinala ang mga pinamili nito sa kusina. Naligo na siya at ibinabad ang kanyang katawan sa malamig na tubig. Masyadong maraming nangyari ng araw na yun na hindi niya lubos maisip na mangyayari. Pero ang hindi niya makalilimutan ay ang alok ng senyora. Hindi siya tatanggi ron. Bukod sa gaganahan siya, ay makakatanggap pa siya ng sahod. Nakakagalak ang bagay na iyon at malay niya baka magkaroon ng pagkakataon na ipatikim sa kanya ng senyora ang bagay na kanyang hinahangad dito. Tinapos niya na ang paliligo at nagbihis. Kondisyon ng kanyang katawan ng mga oras na yun, kaya ang gaan ng kanyang pakiramdam. Nang sumunod na araw, tanghali na naman, yun ang oras na sinabi ng senyora na oras ng kanyang pagpunta sa silid nito. Hinintay muna niyang makatulog ang kanyang asawa, tsaka pumanhik sa silid ng senyora. Nakabukas nga ang pinto, ngunit hindi niya namataan sa kama ang senyora. Pumasok siya at nagulat pa siya nang bumukas ang banyo at dumungaw roon ang senyora. Sinabi nito na pumasok siya sa loob ng bathroom, kaya naman sinunod niya ang utos nito. Nang makapasok, nakita kaagad niya ang bagay na iyon na iba na naman ang kulay.
Siguro gusto na naman ito ang ganoon kahaba. Tinago niya ang kanyang tawa at kanya nang ginawa ang kanyang trabaho. Bahagya pa siyang lumuhod. Bigla na lamang pinagpawisan si Kanor. Tiyak na matinding pagpipigil na naman ang kanyang gagawin. Napapalunok siya tuwing naririnig niya ang mga marahas na paghinga ng senyora. Nakaugalian na yata nito ang gawin yun, kaya ganoon na lamang ito kasabik. Bigla tuloy siyang naawa rito. Sa loob siguro ng 10 taon, yun na lamang ang nagsisilbing tagapawi ng init ng katawan nito. Kung bakit kasi hindi ito muling nag-asawa. Tinuon na lamang ni Kanor ang kanyang atensyon sa ginagawa niya. Nahirapan na siya sa pagpipigil habang ang senyora naman sayang-saya sa ginagawa niya. Hanggang sa bigla na lamang tumigil si Kanor. Nais niyang bitinin ng senyora at hindi nga siya nagkamali. Halos hindi maipinta ang mukha nito sa kanyang paghinto. Bigla na lamang siyang tumayo at sinunggaban ang bagay na iyon dito. Siguro dahil sa loob ng 10 taon, noon na lamang nito naramdaman ang init ng isang lalaki. Hindi ito tumutol at hinayaan siya sa ginagawa. Konti na lang yata at kanya nang mararating ang kanyang ninanais. Hindi nga nagtagal at unti-unti nang tinatanggal ng senyora ang kanyang sagabal sa katawan na kanya namang ikinatuwa. Kapwa, parehas na sila, kaya naman hindi niya na pinatagal pa. Kanya nang pinagtagpo ang mga bagay na yun at kalaunan kanya nang pinag-isa ang mga katawan nila. Ibang-iba ang pakiramdam, iba kaysa sa kanyang asawa. Mabangot, napakalambot. Iba pala talaga ang lasa kapag mayaman. Hindi nga maawat si Kanor at nagsimula na sa ginagawa niya. Hindi niya alam na mayroon pa palang ibubuga ang mga ganoong edad. Hanggang sa mahinto si Kanor nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Tinatawag nito ang senyora ukol sa kung ano ang meryendang nais ipaluto ng senyora. Dali-daling tinakpan ng senyora ang kanyang bibig, tsaka ito sumagot sa kanyang asawa. May ipinaluto lamang ito't narinig niyang lumabas na ang kanyang asawa. Natawa siya sapagkat pwede na nilang ituloy ang anumang ginagawa nila. Nagmistula ulit siya sa mabagal habang nakatitig sila ng senyora sa isa't isa. Kapwa nila ninanamnam ang sayang hatid ng kanilang ginagawa. Walang katulad ang sayang hatid sa kanya ng senyora. Gusto tuloy niyang mabaliw sa mga nangyayari. Kaya naman, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang galaw dahilan kung bakit mas lalong napahiyaw ang senyora. Gustong-gusto ni Kanor ang mga oras na yun. Malaya kasi niyang nahawakan ang kung ano-anong bagay na iyon. Bukod doon, malaya niya ring nahalikan yun. Langit sa kanyang pakiramdam, kaya naman halos madurog ang katawan ng senyora sa kanyang ginagawa. Hindi naman ito tumututol at hinahayaan na lamang siya sa ginagawa niya. Buong puso nitong tinatanggap at sinusuklian ang kanyang ginagawa. Ilang ulit niya ring narinig na sinasambit nito ang kanyang pangalan. Batid niyang abala na sa pagluluto ang kanyang asawa sa kusina. Kaya tiyak na walang makakarinig kahit ano pang ingay ang gawin ng senyora. Hanggang sa binago niya ang kanilang posisyon. Bakas man ang edad ng senyora, hindi hadlang iyon upang masiyahan ng husto si Kanor. Ang isiping amo niya ang kasama niya ngayon ay sapat na upang mas lalo siyang makaramdam ng init. Natatanaw niya na ang dulo, ngunit katakatakang tila ba may kung anong pumipigil at napapatagal ang kanyang pagdating sa dulo. Ramdam niya na mas lalo pang sumisidhi ang kanyang nararamdaman at pareho na rin silang pinagpapawisan ng senyora. Hanggang sa maramdaman niyang nanginig ang katawan ng senyora kasabay ng pagsigaw nito ng labis na nagpasaya sa kanya. Halos hindi nito kayanin ang sensasyon at hindi na muli itong nakapagsalita pa. Bagkus, naramdaman niyang bahagya pa ring kumikibot ang buong katawan nito sa kanyang pagpapatuloy. Nanggigil siya ng husto sapagkat kahit anong gawin niya, hindi niya maabot ang dulo. Masyado na silang magtatagal sa loob ng bathroom, ngunit tila yata hindi niya maaabot ang dulo. Ganun pa man, nakakaramdam siya ng labis na saya. Yun nga lang ay nahihirapan siyang marating ang dulo. Sa pangalawang pagkakataon, muli yatang nakaramdam ng labis na saya ang senyora at nagsimula na ulit itong magingay. Batid niyang muli itong nasisiyahan, kaya naman bahagya siyang napangiti. Napapagod na siya kaya kailangan niya ng marating ang sukdulan. Binago niya ang kanilang posisyon at inihiga niya sa mismong sahig ng bathroom ang senyora. Hindi niya sukat akalain na hindi ito tututol sa kanyang iginagawa. Kaya naman, pumwesto na nga siya. Sa isang iglap lamang, muling napag-isa ang kanilang mga katawan.
Ilang mariin at marahas na galaw ang ginawa ni Kanor na halos ikatirik ng mga mata ng senyora. Napakapit pa ito ng gusto sa kanyang balikat at tinanggap ang kanyang ginagawa. Naramdaman niyang bahagyan ng natuyo ang parting iyon ng katawan nito kaya umangat muna siya. Desidido na talaga siyang marating ang dulo ng mga oras na yun. Hingal na siya at napapagod na siya ng gusto kaya kailangan niya nang tapusin kung ano man ang naumpisahan niya. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, muling narating ng senyora ang walang kahulirip na kasiyahan. Muli na naman siya nitong naiwan, bahagya na siyang naiinis. Di siya matapos-tapos kaya may halong panggigigil ang ginagawa niya. Hindi naman nagrereklamo ang senyora na nasasaktan ito kaya pinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Baka sa ganoong paraan ay kanya nang marating ang pinakaasam-asam na kasiyahan. Hindi nga nagtagal at naramdaman na niya ang nalalapit niyang pagdating sa dulo. Ilang marahas na paggalaw lamang at tila nahinto ang mundo ni Kanor. Kanyang narating ang dulo at masasabi niyang sulit ang lahat ng pagod niya. Hinihingal man ay masaya naman siya. Gumaan ang kanyang loob. Talagang may ibubuga pa ang senyora. Siguro kung bibigyan siya nito ng pagkakataon na ulitin muli ang nangyari, di siya magsasawang ulitin ang ginawa niya. Nanatili muna siya sa tabi ng senyora sapagkat napagod siya ng gusto. Babawi muna siya ng lakas bago siya kikilos at mag-aayos ng kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya dahan-dahang nag-ayos ng sarili. Batid niyang hindi ito sanay na mahiga sa matigas na sahig. Nagtapi lamang ito ng tuwalya at nagpasya na silang lumabas ng banyo. Ngunit laking gulat nila nang makitang naroon si Lara, ang kanyang asawa. Seryoso ang mukha nito at mukhang hinintay talaga silang matapos. Napalunok siya sa galit na nakita sa mga mata ng kanyang asawa. Maging ang senyora, hindi makagalaw at makapagsalita. Batid niyang narinig ng kanyang asawa ang lahat ng kanilang ginawa ng senyora. Pagkuway nagsalita ito. Luto na po yung merienda niyo, senyora. Lalamig na po yun kung magtatagal pa kayo sa loob. Malungkot na ani ng kanyang asawa. Bigla tuloy siyang nakonsensya, lalo pa at ito na rin ang huling araw doon ng kanyang asawa. Nagpaalam na itong umalis at hindi niya na ito nagawang pigilan. Hindi man siya nito binulyawan o ano, pero iniwanan naman siya nito sa kasalanang ginawa niya.